Dapat isauli ng pamilya Marcos ang kanilang ninakaw na yaman. Yan ang paniwala ng ilang kandidato sa pagka-vice-presidente na katunggalin ni Senador Bongbong Marcos. Giit naman ni Marcos ang korte ang mag-uutos nito. May report si June Veneracion. Napangiti si Vice Presidential Candidate Senador Bongbong Marcos nang marinig ang sigawang pamilya sa kanya pagpasok sa covered court sa Las Piñas kaninang umaga. Pero ang anino rin ng nakaraan ang humahabol sa kandidatura ni Marcos. Sa kampanya ng katunggaling si Senador Chisa Escudero kahapon sa Cebu, tinanong siya sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Sa huling Pulse Asia survey, nagtabla na sa number 1 spot sina Escudero at Marcos. Kung merong anumang ninakaw, dapat ibalik. Ayon sa datos, meron marapat at dapat kung nalalaman nila kung nasan, ibalik yon at hindi sila dapat kakumplot sa patuloy na pagtatago nun. Si LP Vice Presidential Bet Leni Robredo na nasa Mindoro Oriental ngayong araw, kinundi na rin ang umano'y pagtatago ng ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ayon kay Robredo, dapat daw itong isauli ng pamilya ni Bongbong. Hindi naman paninira kasi talaga nangyari. Yung datos nandyan, yung lahat na may mga judgments na yung korte na hindi pa nasa-satisfy kasi hindi sila sumusunod ng judgment. Hindi naman para sa akin yun, hindi naman para sa amin na mga katunggali sa politika, pero para yun dun sa mga biktima ng human rights violation. Tinataya ng PCGG na nasa 5 billion hanggang 10 billion dollars ang nakaw na yaman ng pamilya Marcos sa loob ng 21 taong panunungkulan, kasama na ang 14 na taong martial law. Sa pinakahuling tala, nasa 170 million pesos pa lang ang nare-recover. Sagot ni Marcos, sa usaping ill-gotten wealth, depende raw ito sa korte. Lahat yung mga bagay-bagay na yan ay hinuhusga sa korte. Kung ano sabihin ng korte, yun ang utos nila, yun ang gagawin namin. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Vice Presidential Candidate Senador Alan Peter Cayetano na hindi daw dapat isisi sa anak ang kasalanan ng ama. Pero kung may alam daw si Marcos sa mga yamang ito, hindi raw sapat ang paghingi ng sorry. Dapat daw isauli niya ito sa gobyerno. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag sina Senador Gringo Honasan at Senador Antonio Trillanes IV. Pero sinabi na rin dati ni Honasan na di na dapat batikusin si Senador Marcos sa kasalanan na naganap nung panahon ng panunungkulan ng ama nito. Kanina naman sinampahan ng reklamong plunder si Marcos, ombudsman, ng grupong Ibalik ang Bilyones ng Mamamayan. Kaugnay ito ng 200 million pesos na pork barrel na pinadaan umano ng senador sa mga peking NGO ni Janet Lapoles. Bitbit ng grupo ang siyam na allotment request order na inendorso umano ni Marcos. Gayon din ang isang pakiusap umano ng kanyang tanggapan sa isang alkalde na gamitin ng isang peking NGO ni Napoles. Peki daw ang mga ito, sabi ng senador. Kitang-kita naman mga fake yan at saka hindi sa amin galing. At hindi ko naman malaman kung bakit. Well, actually alam ko dahil panahon ng kampanya, siyempre ginawan tayo ng kung ano-ano. June Veneracion, GMA News.